sa lahat. Sorry for the word, napaka-stupid nyo dyan sa Marina. Example ko na lang, gigil na ako sa inyo. Meron pa kayong tinatawag na no-fault policy. Na ibig sabihin, pag walang negligence, na sa pag-imbestiga nyo, walang negligence yung pagkalubog ng barko, walang babayaran ng insurance. Policy niya, napaka-stupid yung policy. You have to change that. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Patong sa ulo, doble na. Tinaas na sa 20 milyong piso ang pabuya sa sinumang makapagtuturo kay Atong Ang. Bakit administrative lang? Senator Raffy Tulfo hindi raw papayag na walang may sampang kasong kriminal kaugnay sa lumubog na Roro vessel sa Basilan. Hindi pa rin tapos ang bangayan. Embahada ng China may mga bagong banat laban sa mga senador. Kaya mga senador muling pumalag. Weak ang mga kabataan. Sa gitna ng mga batiko, Senator Robin Padilla, dinipensa ng sinabi niyang mahina ang loob ng mga bata ngayon. Dinagdagan ng gobyernong pabuya para sa makapagtuturo sa #1 most wanted na si Atong Ang. Live mula sa Pasay City, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, magkano ng patong sa ulo ni Atong Ang? Jiggy, 20 million pesos. Dinoble ng Department of Interior and Local Government ang pabuya para mahuli na ang #1 most wanted sa Pilipinas ngayon na sangkot daw sa mga missing sa bungero. Umaasa si DILG Secretary John Vic Remulla na mas mapapabilis nito ang paghahanap sa puganteng negosyante na si Charlie Atong Ang. Narito ang pahayag ng kalihim. Nanggagaling yan sa mga confidential funds provided to the PNP at saka sa DILG para sa mga ganitong klaseng kaso. Tingin nyo yun? Walang walang GPP atos dito change your life pa nila, magbabago ng buhay mo ron di ba? So tingin ko magkaka-epekto yan. Ikinatuwa naman ito ng National Bureau of Investigation o NBI na katuwang sa manhunt operation. Magbibigay daan daw ito para mahikayat ang publiko na magbigay ng impormasyon. Narito ang pahayag naman ni NBI spokesperson Palmer Malyari. 20 million is better than 10 million pesos. Because of the increase in the reward money, baka mas makatanggap tayo na mas additional at credible na information po. At Gio, kumusta na ba talaga yung manhunt? Naghahanap ba talaga sila? Jiggy, ang mga mansyon ng mga anak ni Charlie Atong Ang ginalugad ngayong araw ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division o OTCD. Bit-bit ang arrest warrant, unang pinuntahan ang mansyon ng anak niyang lalaki sa isang exclusive subdivision sa Makati. Sunod, ang katabing mansyon naman ng anak niyang babae. Pinasok ang mga kwarto, maging yung mga kotse, pero walang Charlie Atong Ang maski na ang mga anak nito. Kaya pinag-aaralan ngayon ng NBI ang paglabas ng subpoena para sa mga anak ni Charlie Atong Ang. Narito muli ang pahayag ni NBI spokesman Malyari. The accused may be communicating with the family, with the children. Logical kasi that the immediate family will not be giving information as to the whereabouts of a family member na nagtatago from the law, despite of the fact that there is a warrant. Bukod sa mga kaanak ni Ang, nakikipag-ugnayan na rin umano ang NBI sa ilang personalidad na posibleng may koneksyon sa kanya. Muling lumutang ang pangalan ng mga aktres na sina Gretchen Barreto at Sunshine Cruz. Aminado rin ang NBI na napuntahan na nila ang halos lahat ng mga farm na pagmamay-ari ng puganteng negosyante. Tinitignan din nila ang posibilidad na silipin pati ang mga kasino, pero tumanggi ang ahensya na magbigay ng detalye. Pakinggan muli natin ang sinabi ng kalihim ng DILG.
We really believe andito pa siya sa Philippines. We have points of interest na sila General Tatis may alam kung nasaan. So the manhunt is going on. Maging ang NBI naniniwala na nasa bansa pa rin si Ang. At isa din sa mga tinitignan nila ay kung meron ba itong foreign passport. Sa ngayon, 5 na ang arrest warrant na inilabas ng 3 korte sa Laguna at Batangas laban kay Ang. Pinakabago nga dyan ang inilabas ng Regional Trial Court mula sa San Pablo, Laguna para ito sa kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay nga sa mga nawawalang sabongero. Jiggy. Yan ang ulat ni G. Robles live mula sa Pasay City. Itinanggi ng negosyanteng nakabili ng kontrobersyal na luxury car ng mga Diskaya na isa siyang tiwaling kontratista ng gobyerno. Ayon kay Pio Velasco, dating isang maliit na construction company ang pinamumunuan niya at nabibilang sila sa mga mabubuting kontraktor. Nagbid at nagtayo raw sila ng anyay honest government projects. Tumigil sila kumuha ng mga government contract noong 2017 at tumuon na lang sa private construction gaya ng mga residential building. Dagdag pa ni Velasco, malinis sila, hindi sangkot sa katiwalian at walang itinatago. Si Velasco ay ang founder at CEO ng sikat na theme park sa Baguio na Igorot Stone Kingdom. Siya ang nakabili na nag-iisang bidder ng sasakyang Rolls-Royce sa mga Diskaya sa halagang 29 million pesos. Ayon sa post ng political blogger na si Attorney Jesus Falsis, tila na ipasa lang sa ibang kontraktor ang mamahaling sasakyan. Hindi pa rin humuupa ang tensyon sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang senador. Muling bumuelta ang embahada dahil saan nila'y pambabastos ng ilang senador sa mga opisyal nila. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 correspondent Mayan Los Baños. Mayan, anong banat ngayon ng Chinese Embassy laban sa mga senador? Nako, Jiggy, pinuntirya ng Chinese Embassy in the Philippines si Senate President Tito Soto at tila ba sinagot isa-isa ng spokesperson ng Chinese Embassy na si Ji Lingping yung mga unang naging pahayag ni Senate President Soto. Una, bakit daw tinatawag na rude yung mga taga-Chinese Embassy samantalang may ilang mga senador nga daw ang minura sila sa mismong plenaryo at sa session hall. Sino daw ang bastos ngayon? Pangalawa, bakit daw tinatawag na walang respeto yung ilang mga taga-Chinese Embassy samantalang mga ilang senador nga raw ang nagsasabi na bully sila at hindi good and not a good guest. So, nasan daw ang respeto dyan? At bakit daw sinasabi ni Senate President Soto na pinapatahimik ang Senado? Hindi raw yan totoo dahil lang mga taga-Chinese Embassy nga raw ang patuloy na tinatakot at tinithreaten. Jiggy, kung maaalala mo na unang sinabi ni Senate President Tito Soto na mukhang may pagtatangka mula sa Chinese Embassy na patahimikin yung mga senador dahil dun sa nilabas na resolusyon na kinukundina itong naunang mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilan sa ating mga government officials. At maging yung ilang mga mambabatas, Jiggy, hindi rin nakaligtas dahil si Senator Kiko Pangilinan, sinabihan ng Chinese Embassy na yung kanyang mga pahayag mukhang political stunt lang at pagkuha lang ng atensyon. At yung kay Senator Risa Hontiveros naman, sinabihin nilang hindi totoo na pinapatahimik yung mga senador dahil kung totoo, di sana daw hindi sila nakakapagkalat di umano ng disinformation, Jiggy. At mayan, anong reaksyon ng mga senador, particular ni SP Tito Soto dito sa pahayag ng Chinese Embassy? Nako, Jiggy, hindi nagpatinag si Senate President Tito Soto at sabi niya, imbis daw na siya ay mainis, mas pinipili na lang daw niya na siya ang mang-inis o maging annoying. Samantala, Jiggy, sabi naman ni Senator Raffy Tulfo, teka muna, bakit yung Chinese Embassy, sila na nga yung agresibo, bakit sila pa yung sensitibo? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo, pakinggan natin, Jiggy. Silang nambubuli, sila nag-water cannon sa atin, and yet nakuha pa nilang maging sensitive. Come on. Dapat kung gaano kakapal ang blip, blip, blip.
Jiggy, si Senator G.V. Ejercito nga naniniwala na baka dapat daw mas mainam, palitan na lang yung mismong ambassador ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas na si Jing Quan. Kabago-bago raw kasi nakaka-assign lang dito sa Pilipinas ay hostile na o kumbaga paaway daw yung kanyang attitude. At yung ganyang attitude daw ng ambassador ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas hindi nakakatulong para ayusin yung relasyon ng Pilipinas at ng China. Narito naman yung bahagi ng pahayag ni Senator G.V. Ejercito. Instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda, kung mapalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. They've been very hostile against officials of our government. They have been disrespecting us, but they want respect, but they have to respect also Philippine officials. Jiggy, suportado naman ni Senator Raffy Tulfo yung hiling ni Senator JV na palitan yung ambassador ng Chinese Embassy dito dahil tila nagiging masyado daw balat sibuyas itong si Chinese Ambassador Jing Quan. Ano? At ang sinasabi pa ni Senator Raffy Tulfo mas mainam, magpadala na lang ng bagong kinatawan ang Beijing dito sa Pilipinas. At nanindigan din ang mga senador, Jiggy, hindi nila ini-intimidate o tinatakot yung Chinese Embassy. Talagang naninindigan lang daw sila sa karapatan, lalo na ng ating mga mangingisda at na naaapi daw at laging binubuli. Samantala, si Senator Robin Padilla, na kung tutuusin, hindi pumirma doon sa resolusyon ng Senado, ay nakiisa sa mga ginawa ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ng Senator Robin Padilla. Desisyon lang ng Senado yun. O, kaya kung ano man yung posisyon namin, walang sino man na pwede magsabi na mali yun. Desisyon yun ng mga senador eh. Jiggy, ang suhestyon ng ilang mga senador, baka kailangan na talagang mag-usap ng kinatawan ng Chinese Embassy at ng ating Department of Foreign Affairs para balangkasin. Paano ba pahuhupain itong tensyon na ito at paano ba patitigilin itong mainit na sagutan sa pagitan ng Chinese Embassy at ng ilan sa ating mga government officials, partikular ng mga senador. Yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, kumpanyang may-ari ng lumubog na barko sa Basilan binanatan dahil nakalock daw ang cabinet na pinaglalagyan ng mga life vest. At dating Senador Bong Revilla nagaya ng counter affidavit sa reklamong plunder. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Umarap si dating Senador Bong Revilla sa DOJ para sa preliminary investigation ng reklamong plunder kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong ginawang hakbang dyan ng kampo ni Revilla? Jiggy, humarap rito si dating Senador Bong Revilla para nga maghain ng kanyang counter affidavit o kontrasalaysay para sa reklamong plunder. Bukod dyan, nakaharap din si Revilla sa mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption kaugnay ng flood control scandal. Kapwa akusado rito ni Revilla ang mga dating opisyal at engineer ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Matatanda ang si Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa kickback scheme sa flood control project sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Bernardo Pangaraw ang naghatid di umano ng 125 million pesos na kickback sa bahay ni Revilla sa Cavite. Matapos ang preliminary investigation, may maikling pahayag si Revilla laban sa mga nagdawit sa kanya sa reklamong ito. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Wala kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin.
Jiggy, dumayo rin rito yung ilang taga-suporta ni Revilla. Ang panawagan nila, tanggalin daw si Bernardo sa Witness Protection Program. Si Bernardo raw ang tunay na mastermind sa flood control scam at hindi si Revilla. Jiggy? At Camille, yung mga kapwa akusado ni Revilla ay naghain na rin ba ng counter affidavit? Jiggy, ikinagulat nga ng kampo ni Revilla na naghain ng manifestation imbis na counter affidavit itong sina Bernardo, Alcantara at Opulensya. Para nga hindi na raw sagutin itong mga reklamo dahil pasok daw sila sa Witness Protection Program. Sa 4 na respondents, 3 raw ang nasa Witness Protection Program at iisa na lang ang natitira, si Revilla na nga yan. Kaya naman duda ngayon ang kampo ni Revilla kung paano raw mapapatunayan ang conspiracy o sabwatan kung ang dating senador na lang ang matitira sa reklamo. Pinuna rin nila ang affidavit ni Bernardo na naging basihan ng reklamo. Pakinggan natin ang pahayag ng kampo ni Revilla. On the part of Senator Bong. So, ang only way para madawit siya is if in conspiracy with others na gumawa. Parang ganon. Pero yun na nga, yung sinasabi namin, wala talaga. Hindi siya nag-a-appear whether personally or in conspiracy. Walang maipakitang ebidensya ng participation niya, whether directly, indirectly, or in conspiracy. Jiggy, ang paliwanag ni DOJ spokesperson Attorney Polong Martinez, hindi exempted ang mga respondent na maghain ng kanilang kontrasalaysay. Maliban na lang daw kung pinili nilang hindi na depensahan yung kanilang sarili. Ang panel of prosecutors daw ang magdedesisyon kung tuluyang silang matatanggal sa reklamo. At kung ma-discharge man sila bilang mga state witness ay mababanggit pa rin sila sa resolusyon at kung ano ang naging papel nila sa reklamo. Kaya naman sabi ni Attorney Polo, hindi daw accurate sabihin na hindi mai-establish itong conspiracy sa reklamong plunder kung si dating Senador Bong Revilla na ang matitira. Ang susunod naman na hearing sa reklamo laban kay Revilla ay nakaschedule sa February 20 pero tentative pa yan. Matapos ang preliminary investigation ay ibinalik na rin sa kulungan sa Quezon City Jail si Revilla. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Mas lalo pang lumala ang pagtingin ng mundo sa Pilipinas pagdating sa korupsyon. Base yan sa pag-aaral ng Corruption's Perception Index 2025. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, pang ilan daw ang Pilipinas sa listahan dyan? Alam mo, Jiggy, base sa pag-aaral ng grupong Transparency International, isang group na nakabase sa Berlin, ay pang 120 ang Pilipinas kumpara sa kabuang bilang na 182 na mga bansa na kasama sa pag-aaral na ito. Bumaba ng 6 na pwesto ang ranggo ng Pilipinas kumpara noong nakaraang taon, noong 2024, habang ang score naman natin ay 32 over 100. At kumpara noong nakaraang taon, bumaba rin yan ng 1 punto. At lalong mas mababa yung score na yan sa global average na 42 over 100. Now, Jiggy, ano ba itong score na ito? No? Ito ay nakabase dun sa survey na ginawa ng Transparency International sa mga negosyante, sa mga risk analyst, mga ekonomista, at mga organisasyon katulad ng World Bank at ng World Economic Forum tungkol sa pananaw nila sa kung gaano nga ba kakurakot ang isang bansa. Now, dito sa listahang ito, numero 1 raw na hindi kurakot ang Denmark, sumunod dyan ang Finland at ang Singapore. Habang nasa dulo naman ng listahan na ito, ang mga bansang katulad ng Venezuela, Somalia at South Sudan. Jiggy. Gerard, sa negatibong balitang yan, anong posible epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa? Nako, Jiggy, turn off daw ito para sa mga investors. Kasi kinukwento sa atin ng isang ekonomista kanina, ang trend daw ngayon sa mundo, ang expansion ng mga negosyante mula sa iba't ibang panig ng mundo ay magpunta dito sa Southeast Asia. Ngayon, kapag pipili sila ng bansa, syempre pagtatabi-tabihin nila yung mga bansang magkakapareho in terms of size ng economy, kung gaano nga ba kalaki yung spending power ng mga mamamayan nito. At ito na yung isang pinaka-importanting aspeto, yung corruption. So, ang pipiliin daw
daw nila yung pinaka-less yung sakit ng ulo nila. Kung gaano ba kadaling makipag-deal sa mga pamahalaan ng mga ito at yung hindi na kailangan ng tongpats o ng pampadulas para lang makakuha ng permit. So sa aspetong yan, parang medyo matatalo yata tayo, Jiggy. At nitong huling bahagi nga raw ng 2025, medyo nakita na natin ang epekto nito dahil bumaba yung paglago ng construction sector at ang epekto nga nito maraming mga construction workers ang nawala ng trabaho dahil nga maraming mga construction companies yung tigil muna sa paggawa ng mga proyekto dahil nga dito sa flood control scandal. At towards the middle of this year, mukhang mas mararamdaman pa raw natin ito. Pakinggan natin ang sinabi ng isang ekonomista tungkol dyan. Kung gusto natin na mas maraming pumasok na investment sa atin, we really have to address these concerns. Kasi malaking bagay siya. Kung namimili ka between country A and country B, na gusto mo saan ka pupunta, mag-e-expand ng business mo, pipiliin mo yung hindi ganun kalaki yung problema or sana walang problema sa corruption. At Gerard, anong sagot ng gobyerno dito sa pag-aaral ng Transparency International? Jiggy, sinabi ng palasyo na sana raw ay moving forward ay mas mag-improve na yung ranking ng Pilipinas dahil naisiwalat na itong mga corrupt practices na ito at yan yung tinutugunan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nilinis na rin daw itong mga ito at na-expose na yung mga sangkot dito. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. So expected po talaga na mabubunyag ang korupsyon na naganap noong nakaraan. At sa paglilinis pong ito, makikita po nila ang pagbabago para mas makita nila na pinipigilan at tinatanggal na ang korupsyon sa pamahalaan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, madiskarteng Pinoy sa Rizal, paano ginawang business ang kanyang washing machine? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ginisa sa Senado ang mga ahensyang may pananagutan sa paglubog ng MV Tricia Kirsten sa Basilan. Hindi rin daw pwedeng administrative case lang ang isasampa sa may-ari ng barko. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si mobile journalist Mermon Reyes. Mermon, anong kaso dapat daw ang isampa sa mga may-ari ng barkong ito? Gigi, reklamong kriminal ang naisisampa ni Senate Committee on Public Services Chair Senator Raffy Tulfo sa mga individual na nasasabing responsable sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 nitong Enero. At paliwanag ni Senator Raffy Tulfo, hindi raw kapani-paniwala yung magkaibang impormasyon ng Department of Transportation at ng Philippine Coast Guard patungkol sa kung overloaded daw ba o hindi ang MV Tricia Kirsten. Ayon kasi sa PCG, hindi raw overloaded ang barko pero taliwas naman yan sa sinabi ng DOTR. Kaya naman ayon sa komite, posibleng mayroon daw nangyaring padulas kaya mayroong pagsisinungaling. Dapat daw ay reckless imprudence resulting in homicide ang criminal liability ng mga nasuspending opisyal pero kung maaari ay pag-aralan din daw ang kasong murder laban sa operator ng lumubog na barko hanggang sa may-ari nito. Kasi kapag ka-administrative charges lang daw or cases, posibleng malipat pa sila sa ibang departamento. Nanggigil din itong Senator Raffy Tulfo sa Maritime Industry Authority o Marina matapos itong sabihin wala raw silang pulisiya na nagtutukoy kung kailan dapat i-retire o hindi na gamitin ang mga barko sa bansa. Nainis din si Senator Raffy sa ahensya dahil sa sinasabi nitong no-fault policy o ibig sabihin wala raw silang babayarang insurance yung barko kapag mapatunayang wala itong kapabayaan o kaya naman ay negligence. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Sorry for the word, napaka-stupid nyo dyan sa Marina. Example ko na lang, gigil na ako sa inyo. Meron pa kayong tinatawag na no-fault policy na ibig sabihin, pag walang negligence, sa pag-imbestiga nyo, walang negligence yung pagkalubog ng barko, walang babayaran ng insurance. Policy niya, napaka-stupid yung policy. At meron ano naging payag ng mga survivor dito sa naturang pagdinig?
Gigi, present nga sa hearing kanina yung mga kaanak, maging isa sa mga survivor sa trahedya. At dito, nakwento nila yung umano'y mabagal na pagresponde at pagligtas daw ng Allison Shipping Line sa insidente, lalo pat maganda naman daw ang panahon sa mga oras na iyon. At kwento pa ng ilan sa mga survivor, substandard daw yung ilang mga gamit ng barko, kabilang na dyan yung ilang life vest, pati yung lifeboat ng Allison. Wala rin daw nagkasa sa kanila nung mga habang nangyayari yung insidente. At yan ang isang bagay na hindi pinalagpas si Senator Raffy Tulfo at nasabon pa ang representante ng barko na nasa hearing. Narito ang ilang mga eksena ng pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Services. Kasama ko, sir, bumulusok. Tiyahin ko at saka kapatid ko. Pag hindi, sir, overloaded ang barko. Hindi umabot, sir, ng 1 minuto. Bumulusok kami sa baba. Naniwala ka ba, sir, sa miracle? Wala, sir, ni isa. Kami sarili namin ang nagsuot ng life vest. Ang life vest, sir, kami pang naghanap kung saan nakalagay sa cabinet. And you told me doon sa previous interview ko sa inyo na nauna pang magsiksakayan sa life raft yung mga crew. Kitang-kita ko, sir, nasa life raft ako na substandard. At yung mga crew? Meron akong nakita, lifeboat, 2 sa unahan ko. Butas-butas siya, sir. Yung isang lifeboat dito, crew ang nakalakad. Pero Gigi, meron din nagsabi na hindi daw ito yung unang pagkakataon na nangyari ang insidente. Pakinggan natin ang pahayag ng isang kaanak ng isa sa mga biktima. Hindi po to isolated na MV Tricia Christine lang. Lahat po, ganito na po talaga ginagawa ng Allison sa Zamboanga, Zambasuta region. Kaya po, hinihingi namin revocation of license talaga. It's just a matter of fixing our statements, aligning it with the evidence, pero hindi po nila pwedeng sabihin na sinungaling kami. At mayroon sa mga payag nila Nur Sali at Sweeney Sahili. Anong sagot dyan ng mga ahensya? Gigi, ayon kay DOTR Assistant Secretary for Special Concerns si Manuel Cabochan III, inamin nilang may kapabayaan daw talaga ang kanilang mga ahensya. Maglalabas din daw sila ng corrective measures kaugnay sa mga gagawing inspeksyon ng mga barko bago pumalaot. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. It will be done po ng in 3 months pagka ho yung high risk. And medium risk po will be done in 6 months. Hindi na po yung sinasabi kanina na annually or more than a year pa po before the inspection. Samantala, ginisa rin ng mga kongresista ang marina sa pagdinig nito tungkol din sa lumubog na Roro. Git ng mga kongresista, malinaw raw na mayroong kapabayaan sa nangyari at dapat mayroong managot. Sa huling tala, umakyat na sa 52 ang death tolls o ang mga nasawi sa insidente. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni mobile journalist Mermon Reyes mula sa Senado. Sa bilis ng takbo ng ating araw, lagi nating hanap ang magpapagaan sa ating mga buhay. Kabilang dyan ang mabibigat na mga gawaing bahay tulad ng paglalaba. Kaya ang isa nating kapatid sa Montalban, Rizal, may wais na paraan. Ang mukha ng kwento dokumentado ni Nicky de Guzman. Pamilyar tayo sa stress ng tambak na labada, ang sandamakmak na kusutan na ikakasakit ng balakang at ikakukulubot ng kamay dahil sa matagal na babad sa tubig na may sabon. Isama mo pa ang oras na nakakain dahil sa dami ng labahin. Kaya para sa mga taga Montalban, pinadali ang paglalaba sa washing machine for rent ni Richard. Nagsimula ang negosyo ni Richard Salen sa iisang unit noong 2015. Sa halip na panghinaan ng loob sa pagdami ng mga laundry shop, ginamit niya itong indikasyon na mataas pala ang demand sa paglalaba sa kanilang lugar. Nagsimula lang po ako ng isa lang. Napansin ko, marami nagsulputan na laundry shop di ba? Parang kabuti. Kako hindi naman ako nanghinaan na loob kasi ang dami ko ng kalaban. Natuwa pa nga ako kasi sa isip ko, the more na maraming nagsusulputan ng mga ganyang malakas in demand. Sa halip na ang customer ang magbibit-bit ng labada, binaliktad ni Richard ang sistema.
Ang washing machine ang dinidirekta sa bahay ng kliyente, isang sistema na mas praktikal para sa mga taong walang oras pumila sa laundry shop. Sinasabi ko sa kanila, ma'am, nagpaparenta rin ako, meron akong laundry business online. Tatawag ka lang sa akin, hindi ka na pupunta sa shop na laundry shop. Ako mismo pupunta sa'yo. Binaliktad ko. Tapos, i-deliver ko sa ng libre. Walang kilo-kilo, unlimited. 8 hours kong pagagamit sa'yo. Ang mano-manong pag-aabot niya ng flyers at pagdidikit sa mga poste ay nagbunga. Kaya ang ginawa ko, na-flyers muna ako. Nagpa-xerox ako. So pagka matumal, papaserox ako lang ng marami, flyers ulit. Para kumalat. Pag naman tinatamad ako mag-flyers, dinidikit ko sa mga poste. Ilan ang yung washing machine 10 na? po, ma'am. 10 na. Pag Sabado-Linggo, talagang sold out. Sa presyong 250 hanggang 300 pesos, anlilaba ka na sa nirentahan mong washing machine sa loob ng 8 oras. May konting dagdag lang depende sa layo ng lokasyon ng iyong bahay. Na minimum ko, ma'am, 250. Pag medyo malayo-layo, pero lahat Montalban lang. 250, nagiging 280, 290, 300, pinakamalayo ko na yun. Within area lang po naman talaga. Dalawa po kasi, ma'am, schedule ko, ma'am. May pang umaga, dadalhin ko ng 9 o'clock, kukunin ko na alas 5. Yun yung maghapon. Meron naman kasi panggabi, yung mga busy sa araw. Kapag nasira, tawagan mo lang ako, kukuha ko na iba unit, i-replace natin. Huwag kang kabahan, sabi ko sa inyo, walang charge yun. Sa ganitong klaseng serbisyo, hindi lang gaan sa oras ang nagiging benepisyo, kundi gaan din sa bulsa ng mga kliyenteng makikinabang dito. Susunod, Senator Robin Padilla dinepensa ng pahayag niya na may hina ang mga kabataan ngayon. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patok ngayon ang pagpaparenta ng personal na gamit gaya ng cellphone, camera at sasakyan. Pati nga gamit sa bahay gaya ng washing machine, pinapaupahan na rin. Paano ba ito nakakatulong sa komunidad? Ang pagpapatuloy ng kwento dokumentado ni Nikki de Guzman. Ma'am, good afternoon po. Opo, ma'am, i-deliver na po namin yung washing machine. Nandiyan po kayo sa inyo ngayon. Sa serbisyong washing machine for rent, tiwala ang pangunahing puhunan. Ayan mga kapatid, nandito nga tayo ngayon sa service na ginagamit ni Kuya Richard. Ito yung washing machine na i-deliver namin sa kanyang kliyente ngayon. O, tara, Kuya Richard, let's go! Para sa mga suki, gaya ni Ma'am Tess, ang serbisyo ni Kuya Richard ay katumbas ng kampanteng labada. Kasi matagal na po akong suki ni Kuya Richard po. At since 2018, sa kanya na po ako nagre-rent. So kumbaga meron na rin dun tiwala, syempre. Apo. Pero bakit po hindi na lang magpa-laundry? Bakit mag-alkila na lang? Kumbaga mag-rent na lang? Mas okay po kasi ako sa ganitong washing, ma'am. Hindi po kasi ako komportable dun sa yung sa laundry. Kasi alam mo naman, hindi siya 100% na ano, nalilinis po. Sa tag-ulan o holiday season, umaakyat ang kanyang kita sa mahigit 20,000 pesos per month habang bumababa naman ito sa 15,000 pesos tuwing summer. Pero hindi habol ni Richard ang mabilisang pagyaman o pag-expand sa malalayong mga lugar. Mas prioridad niya ang maayos na maintenance ng mga unit at ang pagpapanatili ng abot-kayang presyo para sa kanyang komunidad. Hindi naman ganun kasikat or ano man, wala pa naman masyadong ano, kasalukuyan pa lang. Nagde-develop. Kasi ang inaano ko naman, di baling ko konti kita, basta kalat sila. Napagtapos ko yung anak ko na sa private. Ba't ako tumagal rin ng ganito? Siguro sa attitude, pakikisama na rin sa customer. Kasi ako yung tipo na di baling ako malugi ng renta.
Ang washing machine for rent ni Richard ay patunay na sa simpleng paraan, pwedeng pagsabayin ang hanap buhay at malasakit dahil ang pag-asenso ay mas matamis kapag marami tayong natutulungan. Ako po si Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki. Dokumentado. Mga mahihina, yan ang tingin ni Senator Robin Padilla sa mga kabataan ngayon. Sinabi niya yan sa pagdinig ng Senate Public Information and Mass Media Committee. Nako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Umani ng iba't ibang reaksyon ang pahayag ni Padilla. Parehong may bumatikos at pumanig. Ang Kabataan Party List pumalag sa sinabi ng senador. Nadidepress daw ang henerasyon ngayon dahil araw-araw dinadanas ang krisis sa edukasyon at korupsyon. Dinipensa naman ni Padilla ang sinabi niya sa isang social media post. Ang mga datos daw mula sa mga progresibong bansa at World Health Organization ang patunay na dumami ngayon ang mga kabataang winawakasan ng kanilang buhay. Hinikayat niya rin ang publiko na tumulong sa paglutas ng problema kaysa raw pag-usapan siya. Ano ba ang plano ni Vice President Sara Duterte sa paparating na 2028 elections? Sinagot niya yan sa eksklusibong panayam sa kanya ng News 5. Live mula sa TV5 Davao, nangunguna sa balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, anong mga sinabi ni VP Sara? Jiggy, sa aking eksklusibong panayam kay Vice President Sara Duterte, sinabi niya ang kanyang saloobin tungkol sa 2028 elections. Pakinggan natin ang sinabi ng bise. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, kahit sa korupsyon. Lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Lahat naman ng qualified sa ilalim ng saligang batas na pwedeng tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Nakausap ko kanina si VP Sara nang dumalo siya sa libing ng namayapang bunsong kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Bong Duterte ngayong araw sa Davao City. Jiggy. At Bril, anong naging payag ng bise tungkol sa mga impeachment complaint laban sa kanya? Jiggy, handa raw si VP Sara na harapin ang mga impeachment complaint. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyaring mga impeachment dahil noong nakumpirma ko mula sa opisina ni dating Speaker Martin Romualdez na totoo nga ang pinag-uusapan sa loob, ang impeachment ay naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team. Yan muna ang latest. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang exclusive report ni Bril Montalvo live mula sa TV5 Davao. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.